So pupunta tayo ngayon mga koy sa Masbate. Welcome to Quezon Province. Alauna ng madaling araw mga koy. Quezon Province. Hey! Go Lucena. Andito na tayo guys sa Lucena guys. Come to Bicolandia. Hindi na tayo hinto. Yes sir, Bicolandia. Alright. So, wakas nakarating din. Bukod mga koy, yung diretso na yan, yung straight na to, papuntang Camarines Norte yan. Tapos dito naman papuntang Bicol. Yan, papuntang ang ano niyan, ang hangganan niyan ay Sipukot. Yan, kung mapapansin nyo, eto tatandaan nyo palagi ito sa mga hindi pa umuwi ng Bicol. Yan, Matnog, Legazpi, dun Dait, yung diretso na yon. So syempre magpapagas muna tayo. Papagas muna tayo dito mga koy. Yan, pagas muna tayo. Yeah. Tanggalin ko lang to. So ayun mga koys, palis na tayo. Nagpagas lang tayo. So ito mga koys, itong daan na to, estimated dito na oras na pabiyahin mo papuntang Sipukot, siguro mga 2 to 3 hours. Depende sa patakbo ng ano nyo. Yan, 2 to 3 hours ang estimated dito na ano na biyahe. Straight, ano na to, diretso na to, straight na to hanggang dun. Ang tagos mo nito, yung crossing papuntang Dait naman, tapos papuntang Sipukot. Yun, Sipukot na yun, yung pinakang dulo nito. Tapos papunta na yun sa Legazpi, tapos lahat, Legazpi, Sorsogon, Albay. Yan, diretso na yun, diretso na to. So ayun mga koys, papatayin ko muna tong camera ko. Dun ko na lang ulit bubuhayin to pag nandun ako sa may shortcutan natin na daan na bypass. Yung mga nagre-request sa akin na kung saan daw yung ano nun simula, na saan yung simula nung shortcut na yon, yung bypass na yon dun sa San Fernando. So ipapakita ko sa inyo mga koys pag nandun ako. So papatayin ko muna to para hindi malobat, at tinitipid ko talaga para papatay-patay tayo. Patay yung camera natin kasi wala tayong reserba. So let's go mga koys. Inubagan na, ganda oh. Napakaganda ng ano, napakaganda ng tanawin. Tingnan nyo oh, grabe. Ayun oh, ganda. Ayun oh, grabe. Sunrise. Ayun oh, ganda oh, orange na orange mga koys. So tara. Diyan na tayo. So ayun mga koys, malapit-lapit na tayo ng konti. Grabe, liwanag na mga koys oh. Pala mga koys, may i-advise lang ako sa inyo. Hindi naman sa nagmamaranong, pero pag ganitong may mga truck, yan, tapos naka-blind spot yung mga nasa unahan, tapos mag-overtake kayo, halimbawa sabihin na natin ang motor mo ay naka 6 gear yung motor mo, ang power niya ay 6 gear, tapos mag-overtake ka sa ganito naka-stable lang na truck. At pagkagaya niyan, pag mag-overtake kayo mga koys, kailangan sisilipin nyo muna kung malinis. Tapos para may power yung motor nyo, naka 6 gear ka, ayan, may kasalubong, naka 6 gear ka, tapos gusto mong mag-overtake, tatanaw kang tawag nito, kasalubong, medyo malayo ka, tapos gusto mong mag-overtake, huwag ka magdadalawang isip. Kung ayaw mag-overtake, huwag ka mag-overtake, hayaan mo lang muna yung yan, mga lumipas. Tapos eto yung ano, pinaka-importante dito mga koys, kung mag-overtake ka, kailangan may power yung motor mo. Lahat ng mga naka-clutch, lahat ng mga naka-declutch, para sa mga naka-declutch, yung mga sabihin na natin 6 gear, naka 6 gear na motor. Yan. Kaya kung mag-overtake ako, baka ka mag-overtake, siyempre sisilipin mo muna yung kasalubong meron, tapos dapat malinis. Tapos para makatagos ka kaagad mga koy, ang tawag nito, magda-downshift ka.
downshift yung tinatawag para pag hit mo may power. So ang pinakang may power sa para sa akin, pagka ako kasi naka 6 gear to yung motor ko naka Raider 150 Fi naka 6 gear ko, mag-overtake ako. Ang pinakang importante dito mga koy, yung tercera ang pinakang may power dito mga koy. Depende sa sitwasyon. O ganun, pag mag-overtake kayo mga koy, siyempre civic muna, blind spot, huwag kang mag-overtake hanggat hindi mo natatanaw. Tapos yan, pag malinis ganyan, signal light, tapos tingin sa side mirror kung meron kang nasa likuran, mag-overtake. Yan. Kailangan may power kayo mga koy pag mag-overtake. Kailangan may power, lalo na pag may natanong kayong kasalubong na malayo pa, tapos mag-overtake kayo. Kailangan, naka-power kayo. Kailangan may power yung motor nyo. Sabihin na natin na siguro mga 200 meter pa yung layo ng kasalubong, tapos mag-overtake kayo. I-downshift nyo mga guys para pero pagka naka-tercera ka naman na, yun na yun, may power na yun. May power na yun para makatagos ka agad kayo dun sa overtake nyo, lalo na pagka hindi lang isa, bawat tatlong truck, mga ganun. Kailangan ng power yung mga guys. So ang gagawin nyo lang, signal light, makaliwa, mag-overtake ka, tapos mag high and low ka lang para makita ka ng driver na overtakean mo. Tingin sa side mirror kung merong nasa likod na mag-overtake din. Tapos saka ka mag-downshift. Mag-downshift ka, pag downshift mo, saka mo pihitin yung, alam ko marami nang nakakaalam nun pagka mag-overtake. Halimbawa, nakasikta ka, babawasan mo yun. Kailangan nakabawas ka nun pag mag-overtake ka. Hindi ka pwedeng nakasikta lang kasi pag nag-downshift ka, nakakinta lang yun. Wala masyadong power yun. So kailangan pag mag-overtake ka, tapos halimbawa mag-overtake ka, nakasikta ka, ibababa mo siya sa kwarta. Halimbawa may natanaw ka, mag-overtakean mo. Yan, tapos may kasalubong ka na tawag nito na malayo pa, magbawas ka. Hindi, wag ka muna mag-overtake, magbawas ka ng siguro mga kwarta ka lang muna. Tapos pag mag-overtake ka, yun na, signal light, tingin sa side mirror kung merong kung yan sa likod na mag-overtake din. Tapos saka ka mag-downshift, tapos saka ka mag-overtake. Ganun mga koys para may power. Depende sa motor yun. Pag kwarta lang yung motor mo, segunda yung may power dun maluwag yung tercera dun. Pero dito sa mga 6 gear, katulad nitong Raider, yun yung may power mga koys. So yun lagi yung sanayin pag mag-overtake kayo, kailangan naka-downshift kayo. Siguraduhin nyo na pag mag-downshift kayo, may power yung motor nyo para hindi kayo magibitin. Yun kasi yung karamihan ng nadidisgrasya pag nag-overtake tapos nasi-short, walang power yung motor kasi minsan nakakalimutan nila, nakasikta pala, nakakinta, kulang yung kwarta niya, kulang sa power. Pinakang the best talaga mga koys yung sa sikta, yung tercera ang pinaka may power mga koys. So ayun lang mga koys, konting kaalaman lang yun. Malapit na tayo. Napasarap na ako sa kwento. Ayun mga koys, malapit na tayo sa Sipukot. Yan, so balitaan ko lang pag nandun na. Baka malubot na tong camera ko. Wala na akong pambablog mamaya sa barko. So let's go. Ay, sa wakas nakarating din. Grabe nga haba ng haba ng biyahe mo ako, grabe. Nakarating din, andito na tayo sa Sipukot. Napakahaba talaga ng kalsada na to. So andito na tayo ngayon mga koy sa Sipukot. Kakanan na tayo at papunta na tayo sa Albay, sa Piodoran. Doon tayo sasakay ng barko, malayo-layo pa yun. Hindi ko alam kung ilang oras pa yun kasi first time kong magbiyahe ng Masbate. Tapos first time ko rin sasakay ng barko. Yan mga koy. Kakanan na tayo rito. Yan. Ito yung papuntang Legazpi, Albay, Sorsogon. Yan naman yung papuntang Daet. Yan, dito na tayo kakanan. Andito na yung straight na daan. So doon ko sa inyo ituturo yung sa lahat ng mga taga Legazpi, Albay, Sorsogon. Doon ko sa inyo ituturo kung saan kayo pwedeng dumaan na mas mabilis na shortcut na hindi kayo dadaan ng Pili at Naga. So ituturo ko sa inyo dun sa unahan, pero medyo pa yan, malayo-layo pa. Siguro mga mga 30 minutes
So, let's go mga guys. Ngali na ako pero hindi ako nakakaramdam ng antok So, let's go. A few moments later. Pag nadaanan nyo itong shell na to, itong shell na to mga guys, yan, tandaan nyo yan, yung shell na yan. Ito may puno. Dito, pag lampas mo, ayan, makikita mo San Fernando proper, Naga, Minalaba. So, liligo ka na rito mga guys dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na shortcut, bypass. Yung mga umuwi ng Legazpi, Albay, tsaka Sorsogon, yan. Itong paliko na to. Ito yung pinakamabilis na shortcut papunta sa Sorsogon, Albay, Legazpi. Ito. Yan, dito. Basta matatandaan mo, may tulay. Pagkaliko mo kaagad, may tulay na kaagad. Yan, pa-curve. So, hindi ko kasi pwedeng baybayin ito ng buo mga guys kasi malulobot na yung camera ko. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung dulo nito, yung pinakang labas nito. Basta dire-diretso lang to mga guys. Dire-diretso lang. Tapos pag hindi nyo na sabihin nyo lang yung pinakang dulo nito, yung basta ang pinakang dulo nito, dire-diretso na to ay Nabwa, Sinchian. Dire-diretso lang to mga guys. Ang maganda rito mga guys, hindi ka nadadaan ng Pili sa Naga. Makakatipid ka ng 1 oras may kalahati or 2, depende kung traffic sa Naga. Ito yung pinakamabilis. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sa Minalabak, San Fernando. Yan, dito tayo ngayon sa may San Fernando. Tapos dadaan tayo sa may Minalabak. Ang pinakang tagos nito mga guys ay Nabwa na, doon na, hindi ka na dadaan ng Pili at Naga mga guys. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, nagbiyahe talaga akong papuntang Bicol para ituro ko sa inyo to. Kasi marami nagsasabi na walang simula, hindi nila alam kung saan sila liliko. So, ayun, kaya tinuro ko na sa inyo mga guys. Yan, bypass to mga guys, maganda yung daan dito. Yung sa dulo, ginagawa pa. So, pag minadaanan pa kayong parang bitak pang kalsada, parang kalahati pa, ayusin pa lang yun, yung malapit sa may Nabwa. Yan, basta ang tagos nito ng mga guys, Nabwa. So ipapakita ko sa inyo yung pinakang dulo nito. Kita mo dun yung LCC Nabwa. Yun na yun, dire-diretso na yun. Imposibleng hindi nyo alam yun. Papunta ng Legazpi, Albay, Sorsogon. Yan, papunta na yun. So yung pinakang dulo nito, ituturo ko sa inyo. So yun lang mga guys. Abangan nyo mamaya pagka nandun ako sa may dulo. Eto na mga guys Yan, ganito kaganda yung bypass dito sa Minalabak. Yan, walang masyadong dumadaan dito mga guys. So ang tagas nito Nabwa, tanda ay Nabwa. Kasi magsimula mag-wait. Tapos ang i-search ng mga guys, tanda ay Nabwa. Dito kayo papadaanin yan, tanda ay Nabwa. Yan, hindi kayo maliligaw yan. Walang masyadong dumadaan dito. Napakalawak ng dito ng kalsada. Bibihira lang yung mga dumadaan dito. Napakalawak, ang bilis pa. Mas mabilis dito yung para din sa Naga hindi ka dadaan. Traffic din dito sobrang bilis dito. Makakatipid ka ng 1 oras may kalahati or 2. Basta i-search nyo lang mga guys. Simula dun sa may Sikukot, i-search nyo lang ng sa ways na tanda ay Nabwa. Yan, lalabas naman to dito na kayo papadaanin nun Yan, tapos pagdating nyo sa may tanda ay sa mismong Saint-Jude, kakaliwa na kayo. Ang malalaman nyo na yan, sigurado alam nyo na mapunta dun sa inyo. Nakatipid na kayo ng 1 oras nyan. So ayun lang mga guys. Malupot na ako. Ipapakita ko pa sa inyo yung dulo ng para may palatandaan kayo yung dulo ng hangganan nito, para makita nyo rin kung kung tawag nito, kung saan kayo dadaan, kung saan kayo liliko. Let's go. Yan, kasi ito mga guys, pag nadaanan nyo to, yan ang palatandaan na yan. Pag nadaanan nyo to, huwag kayong liliko, huwag kayong kakano, huwag kayong kakaliwa. Diretso lang nito. Yan, dito tayo. Yan, diretso lang.
Yung pinakang dulo na nito, yun na yung Nabwa. Tandaay Nabwa. Yun yung isi-search ng mga course. Para ituro sa inyo itong shortcut na ito ng, ng Fernando papunta sa mas makakatilig area mga course. So mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kantuhan, kung saan kayo liliko at kung saan kayo kakaliwa. Kasi ito, yung pinakang dulo na nito, yun na yun. Nabwa, ano na yun, Nabwa Tandaay na yun. Nabwa Tandaay. So, tingnan nyo, abangan nyo mamaya. So, let's go. So, ayan mga boys. Ito yung kanto na to. Yan. Yan, ito yung St. Jude College to. Yan, itong anong to. Yan. St. Jude College. Yung kanto na yan. Yan. Makikita nyo yan, may gasoline station dyan. Gasoline station dyan. Dito kayo kakaliwa, dito. Kakaliwa kayo dyan, kakaliwa. So ituturo ko sa inyo mga LCC. Nalubot na yung cellphone ko eh. Ay yung camera ko. Kaya wala na. Hindi ko na ma-vlog sa inyo yan. Kakaliwa kayo dyan, kakaliwa. Yan, makikita nyo yan, may gasoline station tapos kaliwa. Pag kaliwa nyo dyan, dire-diretso. Tapos kanan, makikita nyo yung LCC, dire-diretso na yan. Ayan, yun ako galing. Ayan. Ito. Tindahan. Ayan, kakaliwa ka dyan. So, diretso na tayo. Ayan mga boys. Ayan. Yung kanto na yan. Ayan, yung kanto na yan. Ito, itong bahay na to. Ayan, Singchun. Ayan, napunta na yan dun sa Nabwa. Nabwa, ayan. Nabwa LCC. So, let's go. So, yun mga boys, andito na ako ngayon sa barko. Hindi ko na na-vlog sa inyo yung rides ko galing Nabwa papuntang Piodoran Port. Pero nasa Piodoran Port na tayo dito mga boys. Yan. Hindi ko na sa inyo na vlog yung daanan galing sa Nabwa papuntang Piodoran Port, papunta rito sa port na to. So, nandito ako ngayon sa barko. So, silipin natin si FI kung anong kalagayan niya. Ayan, buksan natin. Nasa baba yung mga yung sasakyan. So sisilipin natin. Andito na ako ngayon sa may Piodoran Port mga boys. Yan, dito ako ngayon sa barko. Grabe, sobrang pagod mga boys. Bababa tayo. Silipin natin si FI kung anong kalagayan niya at kung nakatali na nga ba. Baba tayo. Yan, nakapuno pa nila mga boys. Masyado pang maluwag. So 10:30 pa lang. Baka di ko alam kung anong oras ko paalis to. So andito si FI. Tingnan natin kung anong kalagayan ni FI. Yan. Ayun, nakatali naman. Okay naman yung pagkatali. Grabe kahit pa paano makapagpahinga siya. Makapagpahinga yung makina ni FI. Yan. Hinalian nila dito sa may gilid. So ayun. So ayun mga guys, pabalik na ako. Magpapahinga muna ako. I-edit lang muna ako kahit konti. Siguro mga 30 minutes. Ayan. Medyo hindi ako nakapag-video ng mga dito kasi marami ng tao. So pahinga muna ako dito mga guys. Ayan. Pahinga muna tayo dito. Against the light. Dito. Yan, Piodoran Port mga boys. Andito tayo ngayon sa Piodoran Port. So yun mga boys, paalis na yung barko. Yan. Grabe, konti lang yung mga pasahero mga boys. Yan. Kakaalis lang yun ng barko. Papunta na kami na ng Masbate City, Masbate Port. Medyo mabagal yung barkong nasakyan namin, pero okay lang, at least safe to safe. Ayun, paalis na kami mga boys, malapit na. Hindi ko alam kung ilang oras yung biyahe rito eh. Sabi nila 4 to 3 hours daw, depende sa takbo ng barko. Siguro abutin kami ng 4 na oras kasi sakto lang yung takbo ng barko. Yan ganda. First time ko sumakay ng barko, pero sanay ako sa dagat mga boys kasi
lumaki tayo sa tabing dagat. 2,000 years later. So ayun mga guys, nandito na kami ngayon sa may Masbate. Yan, kakarating lang namin. Masbate Port. Yan. Nakababa lang. Ayun si EFI. Diyan kami sa barko na yan sumakay. So paalis na kami. Let's go. So ayun mga guys, paalis na kami dito sa may port ng Masbate City. So ganito pala yung pakiramdam pag nasa nasa isla ka na ng ng patutunguhan mo, pero medyo malayo pa daw ang aming babiyay. Yan, mga nasa 2 oras or 2 oras may kalahati mga boys. Nandito yan sa Masbate City mga boys. Okay na rin dito, marami na rin tao dito sa Masbate City. Yan, shoutout sa lahat ng mga Masbateños, lalong lalo na rito sa nadaanan ko. Yan, marami na rin yung tao dito mga boys. Yan o, daming tricycle, marami na rin mga nagpapatayong building dito. Kahit nasa gitna tong isla na to itong Masbate na to So yun mga boys, paalis na kami. At magpapagas muna ako kasi para isahang na lang kami, isahang biyahe na lang kami. Ayun, tingnan nyo, marami na. Akala ko dati, iniisip ko walang masyadong tao rito sa Masbate kasi isla nga siya, pero dito Masbate City marami na rin pala. Yun, tingnan nyo. Yan, parang yung style niya parang Caloocan na rin. Sobrang dami ng tao. So ayun mga koys, alis na kami. Yan, malawak rin yung kalsada rito sa Masbate City. So ayun mga koys, diretso na kami din sa patutunguhan namin. Babalitaan ko na lang kayo. Let's go, let's go, let's go. So good morning guys. Pating ko lang kagabi. So ngayon lang ako nakapag video kasi sobrang pagod ko kagabi. Anong oras na ako nakarating? Mga 7, mga ganun, 7 ng gabi. So hindi na ako nakapag video. So kakagising ko lang. Hindi ko na na-videoan yung kalsada sa papunta rito, pero maganda kagabi. Lobat na yung cellphone ko, lobat na rin yung camera. Maganda yung kalsada rito, kaso may part na sobrang dilim talaga ng mga mga daanan. Sobrang lawak ng kalsada rito, lalo na dun sa may Katayngan ba yun? So shout out sa lahat ng mga taga Katayngan, tsaka dito sa Kagbatang, Barangay Kagbatang. Mababait ng tao rito guys. So mamaya mahuhugasan ko muna si Epay. So pagod pa, kahit si Epay pagod na pagod din. Andito si Epay guys, papakita ko sa inyo. Makalak. Guys, andito si Epay. Yan, para malinis pa naman siya guys. Yan, kargado siya kagabi. Grabe, nakapagpahinga si Epay. Laking pasalamat ko kasi kahit alaman lang siyang aberya, kahit yung pagplat ng gulong niya wala. Kaya grabe, sobrang solid talaga ito ni Epay. Wala sa lahat ng mga naka Raider 150 Fi, hindi kayo nagsisi na Raider yung binili nyo. So andito tayo ngayon sa Masbate guys. Masbate, Barangay Kagbatang. Yan. So nag-waste ako nung papunta na rito sa puntang Piodoran, Masbate. Kasi ko alam yung daanan. Pero sobrang ganda rin ng daanan doon sa simula Nabwa hanggang Piodoran. Sobrang padikuliko, kala mo yung bitukang manok. Tapos yung sa barko naman wala na. Lobat na yung cellphone ko, tsaka wala na rin. Lobat na rin yung camera, hindi ko pa na-charge. So ayan lang mga koys, ang biyahe ko nung
papuntang dito sa Masbate. So, biyahe ko simula Makati hanggang Piodoran is umabot ng 11 hours. 10 hours, 10. Kasi nakarating ako sa May Nabwa. Anong oras na yun? Siguro 8:30 mga ganun. Yan, mga 8:30 ako nakarating sa May Nabwa. Tapos 9:45 mga ganun, 9:45 ako nakarating sa Piodoran. So, mahaba rin mga koy, sobrang pagod. Tsaka 2 beses lang ako nagpahinga, Lucena tsaka Kalawag. Yun lang ang pinagpahingahan ko mga koy. So, pero sulit naman, wala naman ang birya, tsaka maganda yung takbo ni FI. So, ayun lang mga koy, kayang-kaya nyo biyahin ang Masbate ng kung pagdating nyo makakasakay kagad kayo tapos makalis ang barko, siguro mga 10, 14, 16 hours papunta dito sa Katayngan. 16 hours ang biyahe. Pero pag Masbate ka lang, Masbate City ka lang sa mismong pier, siguro 14. Kasi nagbiyahe pa kami simula Masbate City papunta rito sa Kagbatang ng 2 hours. 2 hours din to. So kaya ganun inabot kahaba yung biyahe. Sa barko naman 4 na oras. 3 to 4 na oras ang biyahe sa barko, mga guys. Kagising ko lang. Kaya lang mga guys. Ride safe sa lahat. Shoutout sa lahat ng mga taga Masbate. Shoutout sa lahat ng mga Masbateños. Lalo na dun sa mga nakasabay ko. Shoutout sa inyong lahat. So sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-subscribe mga koys, paabutin natin ng 1K yung ating YouTube channel mga koys. So yun lang, maraming salamat. So ayun na mga koys, panibagong paglalakbay na naman to. So Masbate, nakarating na tayo ng Masbate. First time ko makarating ng Masbate mga koys. So ayun lang mga koys, ride safe sa lahat ng mga motor. Siguro hindi ko na videohin yung pauwi ko. So maghanap na lang ako ng magandang view. Videoan ko na lang para ipang reels na lang natin sa page natin. Saka supportan nyo rin pala mga guys yung page natin, Kois Nielsi. Nasa 800 followers na rin yun. Ayun lang mga kois, hanggang dito na lang. Ride safe palagi. Peace out.